Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dumating ang umaga na tila walang nangyari. Huminto na ang ulan at iniwang maputla at kulay abong muli ang mundo sa labas. Ngunit sa loob ng tahanan ng mga Mendoza, nananatili pa rin ang unos. Nakatayo si Amara sa harap ng kitchen counter, bahagyang natatakpan ng kanyang buhok ang namamaganyang mga mata habang pinapahira ng mantikilya ang tinapay. Mabagal at tila walang buhay ang bawat galaw niya. Parang kusang kumikilos na lamang ang kanyang katawan, pilit tinutupad ang mga nakasanayang gawain ng isang buhay na tila nagtapos na ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Pumasok si Lucas sa kusina, nakasabit ang bag sa isang balikat. Agad na nawala ang ningning sa kanyang batang mukha nang makita siya. "Ayos ka lang ba, Mommy?" Mahina nitong tanong habang nagkukulubot sa pag-aalala ang maliit nitong noo. Pinilit mumiti ni Amara, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. "Masakit lang ang ulo ko," sagot niya sa paos na tinig na wasak pa rin dahil sa magdamag na pag-iyak. Sumimangot si Lucas. "Siguraduhin mong iinumin mo ang gamot mo, okay?" Muling sumikip ang dibdib ni Amara sa mga salitang iyon. Kung alam lamang nito. Kung naiintindihan lamang nito na walang gamot na kayang ayusin ang pagkawasak sa loob niya. Yumuko siya at hinalikan ang buhok ng anak, niyakap ito ng bahagyang mas matagal kaysa dati. "Iinom ako," pabulong niyang tugon. Lumipas ang agahan na tila isang ordinaryong araw lamang. Tinapay, itlog, isang baso ng orange juice. Nagawa pa nga niyang matawa sa isa sa mga kwentong kalokohan ni Lucas, kahit pakiramdam niya hindi kanya ang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Siya rin ang naghatid dito sa paaralan. Kumaway siya habang tumatakbo papasok ang bata, at matagal niyang pinanood hanggang sa tuluyan itong mawala sa likod ng mga pintuan. At pagkatapos noon, nanatili lamang siyang nakaupo roon. Mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay sa manibela, kahit matagal nang nakapatay ang makina. Mula sa rearview mirror ay nakatitig pabalik sa kanya ang sarili niyang refleksyon. Maputlang balat, ungkag na mga mata, mukha ng isang babaeng halos hindi na niya makilala. Nang tuluyan siyang makauwi, tila unti-unting dumagan sa kanya ang katahimikan ng bahay. Mabigat, mapaniil, parang handang durugin siya anumang oras. Umaasa siya, nanalangin, na sana'y bangungot lamang ang nangyari kagabi. Napaggising niya, naroon si Ethan sa tabi niya, mahina ang paghilik gaya ng nakasanayan niya. Na makikita niya ito sa kusina, umiinom ng kape habang abala sa pag-scroll sa telepono, bahagyang nairita dahil maaga na naman itong ginising ni Lucas. Ngunit nang gumulong siya sa kama kinabukasan, malamig ang kabilang bahagi nito. Tiningnan niya ang kusina. Walang tao. Ang banyo. Tahimik. Ang garahe. Wala na ang sasakyan nito. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib habang nagmamadali siyang lumapit sa aparador. May ilang damit na nawawala. Maging ang maleta nitong ginagamit tuwing may biyahe para sa trabaho. Wala na rin. Tumama sa kanya ang katotohanan na tila isang malakas na suntok sa dibdib. Hindi iyon bangungot. Totoo ang lahat. Unti-unting napaupo si Amara sa gilid ng kama, tinatakpan ang kanyang bibig habang muling kumawala ang mararahas niyang hikbi. Kagabi, pilit niyang pinigilan ang sarili upang hindi siya marinig ni Lucas. Ngunit ngayon, dahil wala na ito, wala nang sasalo o pipigil sa tunog ng kanyang pagkawasak. Mahapdi pa rin ang kanyang mga palad at tuhod. Isang malupit na paalala ng pagbagsak niya kagabi. Nang kung paano niya ito hinabol. Kung paano siya nagsumamo. At kung paano pa rin siya iniwan ni Ethan sa kabila ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang dinadampot ang kanyang telepono at tinatawagan si Ethan. 1 beses. 2 beses. 5 ulit. Bawat tawag ay patuloy lamang na tumutunog ng walang sumasagot. Mabilis siyang nag-type ng sunod-sunod na mensahe habang pinapalabo ng luha ang kanyang paningin.
Ethan, pakiusap, tawagan mo ako. Kailangan nating mag-usap. Ethan, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Ethan, nagmamakaawa ako sa'yo. Sagutin mo naman ako. Pakiusap, Ethan. Nakatitig lamang siya sa screen hanggang sa tuluyan iyong lumabo sa kanyang paningin, naghihintay sa maliliit na tuldok na hudyat sana ng tugon mula rito. Ngunit hindi iyon kailanman lumitaw. Lumipas ang mga oras. Nanatili ang katahimikan. Pagsapit ng gabi, hindi na kinaya ni Amara ang bigat ng lahat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinideyal ang numero ni Miranda. Gusto niya ng diborsyo, hirap na hirap niyang sambit sa sandaling sagutin ng matalik niyang kaibigan ang tawag. Basag at desperado ang kanyang tinig. Miranda! Gusto na akong iwan ni Ethan. Hindi na niya sinubukang pigilan pa ang sarili. Sunod-sunod na kumawala ang kanyang mga hikbi, arahas na yumanig sa buo niyang katawan. Amara! Diyos ko! Pupunta ako dyan, agad na sabi ni Miranda. Nang dumating si Miranda ng gabing iyon, mahimbing nang natutulog si Lucas. Nakatulala lamang si Amara sa sopa. Maputla, walang sigla at nakatitig sa kawalan. Hindi man lamang siya napatingin nang pumasok si Miranda. Diyos ko, Amara. Lumuhod si Miranda sa harapan niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Doon lamang niya napansin ang mga sugat. Gasgas. Namumula. At punit-punit ang balat sa iba't ibang bahagi. Ano bang nangyari sa mga kamay mo? Walang isinagot si Amara. Malayo at walang buhay ang kanyang titig. Amara. Lumambot ang tinig ni Miranda habang pilit siyang inaabot pabalik mula sa kanyang pananahimik. Naririnig mo ba ako? Paano nangyari ito? May iba ka pa bang sugat? Katahimikan lamang ang naging tugon. Mariing napabuntong hininga si Miranda, pilit pinipigilan ang galit at takot na unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Nang tumayo siya, may isa pa siyang napansin. Ang mga tuhod ni Amara. Bahagya lamang natatakpan ng lailayan ng damit nito ang mga iyon, sapat upang makita ang mahahabang gasgas sa kaliwang tuhod at ang nangingitim na pasa sa kanan. O, Amara. Mahinang bulong ni Miranda habang lalo pang nadudurog ang kanyang puso. Mabilis siyang lumapit sa kabinet at kinuha ang first aid kit. Huwag kang gagalaw, marahan niyang sabi, halos parang isang inang nag-aalaga. Umupo siya sa tabi ni Amara at naglagay ng antiseptic sa bulak. Medyo mahapdi ito. Kaya. Huwag kang kikilos, okay? Hindi man lamang natinag si Amara. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagsalita. Nanatiling matigas ang kanyang katawan at walang anumang emosyon ang kanyang mukha. Maingat na nilinis ni Miranda ang mga sugat sa mga palad nito, dahan-dahang tinatapik ang punit na balat bago lumipat sa mga tuhod. Tuyo na ang mga sugat, ngunit halatang sariwa pa. Iyong tipong alam mong kamakailan lamang nangyari. Ikaw ba? Nadapa ka kagabi? Mahina nitong tanong. Ngunit muli walang tugon. Sa malapitan, napansin ni Miranda ang bahagyang panginginig ng katawan ni Amara. Hindi dahil sa antiseptic, kundi dahil sa mas malalim na sakit. Hindi lang ito nasasaktan. Unti-unti itong nadudurog. Binalutan ni Miranda ng gasa ang mga palad nito bago maingat na lagyan ng benda ang tuhod. Nanginginig ang sarili niyang mga kamay. Hindi dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa kawalan ng magawa na unti-unting kumakain sa kanya. Sa wakas ay tinitigan niya ng diretsyo si Amara, mas matatag na ngayon ang kanyang tinig. Amara! Pakiusap. Kausapin mo ako. Ano bang nangyari? Sa mahabang sandali, paghinga lamang nilang dalawa ang maririnig sa silid. Pagkatapos ay bahagyang bumuka ang mga labi ni Amara. Basag, mahina at wasak ang kanyang boses. Gusto niya akong hiwalayan. Walang imik na iniabot ni Amara ang gusot ng mga papeles ng diborsyo. Mabilis na dinaanan ng tingin ni Miranda ang makapal na pamagat sa itaas ng dokumento at agad na tumigas ang kanyang panga. Ikwento mo sa akin ang lahat, marahan ngunit mariin niyang utos. Halos pabulong na lamang ang tinig ni Amara. Hindi naman kami nag-away. Akala ko maayos kami. Akala ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Matalim at wasak. Lumalabas na ako lang pala ang nag-iisip noon. Muling tumulo ang kanyang mga luha,
tahimik sa una hanggang sa tuluyan siyang mabasag. Ang ginawa ko lang naman ay magtanong. Tinanong ko lang kung ayos pa kami. Iyon lang. Tapos, naputol ang kanyang tinig habang walang lakas niyang itinuro ang mga papeles. Ito. Umupo si Miranda sa tabi niya at mahigpit siyang niyakap. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagtanong. Hindi ko na sana siya kinulit. Stress siya nitong mga nakaraan at ako. Lalo ko lang pinalala. Kasalanan ko ito, Miranda. Kung nanahimik na lang sana ako, kung hindi ko siya tinanong, baka hindi siya umalis. Tama na. Mabilis siyang pinutol ni Miranda, matatag ang boses nito. Amara, tingnan mo ako. Nag-atubili muna si Amara bago nito sinalubong ang kanyang tingin. Hindi ito dahil sa isang tanong lang. Hindi siya nagising kagabi at biglang nagdesisyong makipaghiwalay. Pinagplanuhan niya ito. Handa na ang mga papeles. Bahagyang iwinagayway ni Miranda ang hawak na dokumento. Naririnig mo ba ako? Hindi mo ito kasalanan. Aalis talaga siya. Natigilan si Amara. Nanginig ang kanyang tinig. Pero ano bang mali sa akin? Ano bang ginawa ko para tumigil siyang mahalin ako? Kumirot ang dibdib ni Miranda habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng kanyang kaibigan. Mahigpit na niyakap ni Amara sa kanyang dibdib ang mga papeles ng diborsyo na para bang kaya nitong pigilan ang tuluyang pagkawasak ng kanyang mundo. 9 na taon. 9 na taon, Miranda. Napahikbi siya. Tinapon niya lang ako na parang wala akong halaga. Wala man lang ba akong karapatang malaman kung bakit? Lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Mas desperado, mas masakit. Hanggang sa wala nang nagawa si Miranda, kundi yakapin siya ng mas mahigpit at hayaang ibuhos nito ang lahat. Nagmakaawa ako sa kanya na huwag niya akong iwan. Miranda, hirap na sambit ni Amara sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Basag na basag ang kanyang tinig. Hinabol ko siya kagabi. Sa gitna ng ulan. Nagmakaawa ako. Pero wala siyang pakialam. Hinayaan niya lang akong bumagsak. Iniwan niya ako roon na parang wala akong halaga. Ang kanyang mga hikbi ay nauwi sa isang masakit at mapunit na daing. Nasaan na yung Ethan na nagsabing mahal niya ako ng buong puso niya? Yung Ethan na tinatawag akong sunflower niya. Matangkad, maliwanag at imposibleng hindi mapansin. Nanginginig ang kanyang boses habang muling bumuhos ang mga luha. Nasaan na siya, Miranda? Bakit? Bakit siya nagbago ng ganito? Pumikit si Miranda, pilit pinipigil ang sariling luha habang mas hinigpitan ang yakap kay Amara, hinahayaan itong tuluyang bumagsak sa kanyang dibdib. Habang marahan niyang hinahaplos ang buhok ng kaibigan, tahimik niyang isinumpa si Ethan Mendoza. Ethan Mendoza, ang kapal ng mukha mo. Sa pagwasak mo sa pinakabanayad na babaeng kilala ko. Sa pag-alis mo ng walang kahit anong paliwanag. At kahit na kinamumuhian niya ang sariling isipin ito, may madilim na tanong na pilit umuusbong sa kanyang isipan. May iba ba? Ngunit agad niya iyong pinigil. Ibinaon sa pinakalalim ng kanyang isipan, natatakot na kapag binigkas niya iyon, lalo lamang mababasag si Amara kaysa sa kasalukuyan itong pagkawasak. Kaya nanatili siyang tahimik. At sa katahimikan na iyon, mas pinili niyang yakapin na lamang si Amara ng mas mahigpit. Parang sa ganitong paraan, kahit kaunti, maipapasa niya ang bigat na hindi na kayang dalhin ng kanyang kaibigan. Sa susunod na kabanata, magsisimulang maghinala si Miranda na may ibang babae sa likod ng biglaang paglayo ni Ethan. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Samantala, habang pilit na bumabangon si Amara para kay Lucas, isang hindi inaasahang revelasyon ang yayanig sa kanya ng mas matindi kaysa sa diborsyong iniwan ni Ethan. Kaya abangan natin,